At sa ibang balita, hawak na po ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry tungkol po sa engkwentro sa Maguindanao noong January 25. Pero ang buong nilalaman ng report, hindi pa malinaw kung kailan maisa sa publiko. At mula po sa Campo Crame sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Vicky, matapos nga ang higit isang buwan na investigasyon at 3 deadline extension na isumiti na rin ng PNP Board of Inquiry ang resulta ng kanilang investigasyon sa Mama Sapano Clash. Higit 120 pahina ang mismong report ng Board of Inquiry sa resulta ng kanilang investigasyon. Laman daw nito ang buong pangyayari bago hanggang matapos ang Oplan Exodus. Maraming oras daw ang ginugol ng BOI sa pag-iimbestiga at panayam sa higit 400 katao. Bukod sa mismong hard copy ng report, may kasama pang isang malaking maleta na naglalaman ng mga dokumentong nakalap sa investigasyon. Alas 4 ng hapon ang pirmahan ng mismong board ng report. Bawat pahina nilagdaan. We are also confident that we will be able to tell you what really happened. At confident kami na it will enlighten everybody kung ano nangyari. Kompleto raw ang report ng BOI at mula raw sa fact-finding investigation nila, matutukoy kung sino-sinong opisyal ang nagkamali at nagkulang sa implementasyon ng Oplan Exodus. Nalayunin ay makuha ang international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan at si Basit Usman. Kami fact-finding lang. Hindi kami prosecutorial. Pag-present namin kay officer in charge, lahat ng mga findings namin, lahat ng mga conclusions namin at recommendations ay babanggitin din namin sa kanya. Pero sa BOI report, wala raw statement ng Pangulong Aquino na umami na noon nagkasama sa operational briefing ng Oplan Exodus na isinagawa ni SAF Director Getulio Napeñas at ang nooy suspended na PNP Chief na si Alan Purisima. Ayon kay Napeñas, si Purisima nagsabi sa kanyang huwag munang sabihin kina OIC PNP Chief Leonardo Espina at DILG Secretary Mar Rojas ang operasyon. Sinabi rin ni Purisima na kasama sa ina-update niya noong January 25 tungkol sa mamasapan ng operasyon ang Pangulong Aquino. Kasama sa BOI report ang statement ni PO2 Christopher Lalan, ang nag-iisang SAF commando na nabuhay mula sa 55th Special Action Company na nagsilbing blocking force. Sabi ni Lalan sa statement niya sa BOI, alas 6 ng umaga na mag-umpisa ang engkwentro nila sa mga kaaway. Tumagal daw ito hanggang pasado alas 12 ng tanghali. Alas 2 daw ng hapon, patay na at duguan na mga kasama niya, kaya nagdesisyon na siyang iligtas ang sarili. 11 oras daw siya sa ilog nagtago. Bandang alas 3 daw ng hapon, naririnig niya naman ang palitan ng putok sa pagitan ng 84th Seabourn sa mga kaaway. Kasama sa BOI report ang partisipasyon ng Amerika. Ayon sa report, January 24 pa lang ng gabi, may 6 na Amerikano na ang kasama na ng ilang opisyal ng pulisya sa Tactical Command Post sa Sharif Agwak. Sa command post na monitor ang pagsalakay ng staff sa Mama Sapano mula noong January 24 hanggang January 25. Tiniyak ni Magalong na wala silang naramdamang pressure habang sinasagwa ang investigasyon. Hindi rin daw sila nagpaapekto sa pahayag ng Pangulo noong Lunes sa harap ng piling Christian groups. Tapat, totoo at wala raw whitewash ang resulta ng pag-aaral nila na pwede raw nilang ipagmalaki sa pamilya ng SAF 44. Hindi na preempt yan. Totally different from ganun po ba? Hindi nga namin pinansin eh. At focus lang kami sa trabaho namin. It has no effect sa amin. Walang effect sa amin. Wala ring effect sa aming resolve na talagang alamin yung katotohanan. Sir, are you ready for the consequences, sir? On. Agad dinala ng BOI ang report kay PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina. 5 kopya ang inisyal na hawak ngayon ng BOI, pero nasa 70 ang pinaimprenta nila. Makakatulog kami ng maayos at haharap kami sa tao na at least hindi kami nahihiya. At haharap din kami doon sa mga pamilya ng SAF 44 at the same time, yung mga pamilya din ng mga namatayan, iba, na at least masabi namin sa kanila na katotohanan yung aming hinangad dito sa aming investigasyon. Vicky, nakasulat din sa report ang tungkol sa kawalan ng karapatan ni resigned PNP Chief Alan Purisima na maging bahagi ng pagpaplano ng Oplan Exodus noong January 9 kasama pa ang Pangulong Noynoy Aquino. Suspendido na raw noon si Purisima kaya dapat kay OIC Espina nang galing ang go signal. Base na rin yan sa chain of command ng PNP. Dapat daw walang partisipasyon sa operasyon si Purisima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin nga yung briefing ng BOI kay OIC Espina at sunod naman na ipapasa ang report kay DILG Secretary Mar Rojas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.